This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 9:30 ng umaga. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig, sumusubaybay, at kasama natin dito sa 1116 DXAS, your community radio, panibagong araw para sa ating kwentuhang pampamilya. Ngayon ay araw ng Tuesday at kami po ang inyong makakasama dito sa Family Matters ng Estrada. Edna Marcelo, magandang umaga po sa inyong lahat. Buenos dias. Kumusta po kayo? Yes, at kamusta Ate Ed? Kamusta dyan sa Valenzuela? Ang ganda-ganda ng sikat ng araw dito sa Valenzuela sa umagang ito at nakakatuwa no na yung kakulimlima ng panahon kahapon ay napalitan ngayon ng tirik na haring araw. Pareho dito sa Zamboanga City, kaya naman sa ating mga tagapakinig, Basilan, Zulu, Tawi-Tawi, kamusta po kayo? Maring nagkakape o merong mga ginagawang importanteng bagay, pwede niyo po kaming samahan namin kayo. Nandyan lang yung radyo o kung nakikinig kayo sa inyong mga FB page, sa FB Live, pwede po yan. Magsalo-salo tayo at magkentuhan. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon, Ate Edna, ay tungkol sa Esther moment or breaking the spirit of fear. So gusto nating pag-usapan, ano ba natin malalabanan yung mga takot, yung mga insecurities natin na karaniwan mga babae, merong mga ganyan, ano? At malaki-laki ng potential natin. Pero dahil sa mga pagsubok or dahil sa mga fears, dahil sa mga kinatatakutan natin, yung mga what ifs, yung mga kaya ko ba yan? Diba? Yung mga hesitations natin. So, gusto nating mag-level up, gusto nating mas maging matapang, courageous, at maalis yung mga pag-aalinlangan natin dahil kung saan man tayo nilagay ng Panginoon ngayon, meron siyang purpose, meron siyang dahilan. Kaya pagkwentuhan natin yan, Ate Ed. Yan, totoo yan. Ano, ang ganda-ganda ng atin pong talakayin ngayong umaga at tunay nga po na ang Panginoon ay napakabuti na dadalhin sa atin pong hapag, no? Sa atin pong mga pagkikinig ang buhay ni Esther at kung paano niya na-overcome yung kanya pong takot doon sa mga panahon na kailangan po siyang magsalita. So bago po yan, sali po kayo dito po sa atin pong huntahan, sa atin pong kwentuhan, dito po sa Family Matters. Mag-text po kayo sa 0916-296-6625 at pwede rin po kayong makisali sa atin pong Facebook Live. Dahil live na live po tayo ngayong umaga, pwede po kayong mag-comment sa atin pong FB page sa 1116 DXAS, your community radio. Kaya sali na po kayo para malaman din po namin kung ano po yung inyo pong mga natutunan at ang inyo pong mga kuro-kuro, no, sa atin pong topic ngayong umaga. Yes, kaya simulan na natin agad. Ngayon yung Family Matters natin na nakagad discuss natin agad, kwentuhan na natin agad. Kasi gusto natin yung mahalaga yung bawat oras. At alam natin na busy ang ating mga kababaihan. Pwedeng sa bahay, pwedeng nasa trabaho din. Kaya kwentuhan na, pag-usapan na natin ito. Ano ba yung Esther moment? So, malamang hindi masyadong, kung kilala niyo po si Esther sa Bible, si Queen Esther, malamang meron na kayong idea kung bakit siya yung ating star, no? Siya yung ating pagkukwentuhan or dahil sa breaking the spirit of fear. Pero Ate Edna, okay lang mabigyan natin sila ng maiksing mahaba. Okay, kasi mahaba yung kwento. O, di ba? Isang book ito ng book sa Bible ng Esther before the book of Job. Tama ba? At yung, basta Esther Job, bago yung Book of Job. After siya ng Nehemiah. Yan, Nehemiah, Esther, Job. Okay, so after ng book ng Nehemiah, si Esther. So yung kwento nito ng babae na, ang
interesting sa book na yan, Ate Edna, for me is, sabi, walang mention ng God, na walang direct mention kay God. Pero yung alam natin na yung submission nung nag-fasting si Esther, tapos nung sinabi challenge siya ni Mordecai na kaya ka nilagay ng Panginoon. You are in a position for such a time as this. Dahil merong dahilan ng Panginoon, may dahilan. Hindi sinabing may dahilan ng Panginoon, pero sinabing may dahilan. At sinabi, ang response niya if I perish, I perish. Grabe yung tapang nitong babae natin. Sige, Ate Edna, kwentuhan mo sila ng konti. Di ba si Queen Esther kasi, naging siya, iniluklok siya bilang reyna nung panahon na yun. At maraming mga bagay na nangyayari doon sa lugar nila nung panahon na yun, sa kaharian. So dito po makikita natin na nung na-receive ni Esther yung message ni Mordecai para po sa kanya, ay talagang sinabi sa kanya na huwag mong akalaing dahil nakatira ka sa palasyo, sabi dito, ay ikaw lamang ang makakaligtas sa lahat ng mga Hudyo. So dito nag-uusap sila. Sa verse 14, ang sinasabi dito, kapag pinangwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Pero yung mensahe kasi ni Mordecai, isa sa gagamitin si Esther doon sa pagliligtas sa mga Hudyo. No? Kaya dito sabi dito, ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. So anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan ka sa ganitong pagkakataon. So ito makikita natin yung authority na binigay ni Mordecai at kung paano niya naibahagi para ma-realize ni Esther yung kanyang purpose nung panahong iyon na sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng digmaan doon sa kanilang kaharian, ito po ang ibinigay sa kanya ni Mordecai na sa'yo, yung kanyang dito ka sa pagkakataong ito, siya magiging kasangkapan, siya yung magiging vessel kung paano po magkakaroon ng kaligtasan ang mga Hudyo. Kung lalapit siya sa hari para makiusap tungkol sa kaligtasan ng mga Hudyo nung time na yon sa kanila pong kaharian. So makikita natin dito yung tapang at alam ni Mordecai na itinalaga with purpose si Esther nung panahong iyon sa kanilang kaharian bilang reyna. So sabi nga, kung titingnan natin dito, may mga sitwasyon sa buhay natin na akala natin coincidence lang or aksidente. Pero dito sa pagkakataong ito, pinakita ng Panginoon na yung mga kinalalagyan natin, yung position that time ni Esther, nakita yun ng Panginoon na oportunidad para maging vessel siya doon sa kaligtasan na gustong iparamdam sa mga Hudyo. So tayong lahat, parang ganun din tayong mga kababaihan, na si Esther, parang tayong mga kababaihan, ano nga ba yung purpose? Ano nga ba yung bahagi natin at layunin ng ating mga buhay sa mga posisyon na meron tayo ngayon. So yun yung isang napakagandang kwento dito kay yung kay Esther, na alam din ni Mordecai na matapang si Esther dahil sa tulong ng Panginoon syempre. Yes, at yun, na-mention mo na yung purpose over position. Ano ba yung layunin ng Diyos? Yan ay higit pa sa katungkulan. So si Esther nga kasi ay kumbaga exile sila di ba? Mula sa country nila, dinala sila dito, tapos nagkaroon ng beauty contest, tapos siya yung napili na queen, kinoronahan, nilagay siya sa position na mataas, at ano pala yun, preparation pala ni Lord yon para siya ay maging boses ng kanyang mga kababayan. So, pagkaisipin natin yun sa atin ngayon, minsan isip natin, wala naman ako sa position. Hindi naman ako kagaya ni Esther. Wala naman akong leadership position. Paano ko magiging voice? Hindi ba? So, dito kaya reminder sa atin is purpose over yung position. Pwedeng ang feeling natin, isa lang akong hamak na empleyado. Paano yan? So, ang kagandahan doon ay yung pwede nating ma-learn doon sa story ni Esther na yung humility niya na, Lord, tulungan mo ako. Diba? Na yung power hindi nanggaling doon sa position niya. Yes, may advantage yung position most of the time, diba, sa opisina natin, sa mga listener natin na sana ikaw yung boss, diba, kasi mas merong voice yon.
Pero authority, no? pag-iisipin pa rin natin, yung position minsan baka nagiging hadlang din siya, no? Pero ang mahalaga is maging klaro sa atin at hilingin natin kay Lord, Lord, ano ba yung purpose mo? Hindi position yung mahalaga, yung purpose. And gamitin mo ako, Lord, dito sa aking opisina, dito sa aking workplace, and especially ang hirap maging voice or influence kapag ka lahat ay salungat doon sa direction ng Panginoon, hindi ba? So, kaya kailangan ng ng strength, ng wisdom, ng guidance ng Panginoon na makakaya kaya natin sabihin yun, no, Ate Edna, na if I perish, I perish. Very so. Parang napaka-challenging yun lalo sa panahon ngayon, di ba? Correct, Kasi na hindi mo parang alam. yung panahon ni Esther, pagka tinapat yung scepter sa kanya, okay, hindi siya mamatay. Pero yung pagpasok niya at pag gusto niya na lalapit siya sa hari, pagka hindi yun in-acknowledge ng hari, talagang papatayin siya. So Oo. parang sa atin, pagka sa context natin ngayon, isipin natin minsan baka ang nakasalalay doon yung trabaho natin, na po pwede tayong matsugi, di ba? Pwede tayong maalis dun sa work Alis sa natin. posisyon, oo. Oo, o kaya kung magsasalita tayo or meron tayong gagawin na desisyon, malaki yung nakasalalay, di ba? So talagang ang hirap nun, nakakatakot talaga yon. Hindi po namin alam ano yung sitwasyon nyo ngayon na malaking desisyon na inyong pong kailangan gawin. Kasi minsan, di ba, ang nakasalalay dun, hindi lang naman yung career natin. Kung hindi yung dahil breadwinner tayo, dahil yung sitwasyon ng family, hindi tayo basta-basta pwedeng sumuko or hindi tayo basta-basta pwedeng hindi, ito yung kailangan gawin, no? Madaming tinitimbang. Kaya siguro yung reflection is, Lord, ano yung dahilan? Bakit mo ko nilagay dito sa panahong ito? At bigyan mo ko ng direction, ng wisdom, at yung mga tao na magbibigay ng mabuting advice sa atin para maunawaan natin yun. Di ba, Ate Ed? Oo. Yung dito, no, yung mahirap yung magdesisyon kasi lalo na nung panahon ngayon, di ba, ang babae, mababa yung turing sa kanila o yung tingin sa kanila, di ba? Hindi nga sila binibigyan ng mga pwesto sa mga sa gobyerno o sa mga iba pang mga matataas na posisyon, ano. Pero dito, talagang walang aksidente na ang Panginoon iniluklok doon si Esther bilang reyna. At doon sa mga panahon na yun, nung exile time na kailangang makalaya yung kanilang mga kababayan. So sabi mo nga kanina, at dito talagang madalas no kailangan nating tingnan or sa atin pong self-reflection or evaluation na bakit nga ba nandito ako sa posisyon na ito? For example, ikaw bilang broadcaster, bilang mamamahayag, ano, tapos yung iisipin mo, halimbawa ako rin, ano bang hindi naman ako nagtapos sa sa pagbo-broad ng kurso sa broadcasting, no? Pero bakit ka inilagay ng Panginoon sa panahong ito na nandito na pwede kang maging mouthpiece, no? Yung maging vessel ka para mag-proclaim ng kanya pong salita, ng kanyang kabutihan, no? At saka yung salvation niya maipahayag natin sa mga tao. Kaya minsan tinitingnan natin kailangan mataas yung posisyon mo o kung ano ka, sabi mo nga kanina, paano pagka yung tingin mo sa sarili mo hamak kang empleyado o hamak kang nanay, no? Di ba minsan kasi ganyan yung ating community. Pero dito po pinapakita na wala pong hamak na posisyon sa Panginoon. Kahit ano pong posisyon natin, pwede tayong kaugnayin ng Panginoon at gagamitin tayo ng talagang gagamitin tayo. God can speak to us and God can use us mightily. Dahil yun yung purpose, may purpose siya sa ating mga buhay. Kahit ano pa yan, minsan nga, di ba, pagka nasa bahay ka, akala mo hindi ka kakausapin ng Panginoon, no? Hindi ka tatawagin for a calling, no? Halimbawa sa community or sa church man yan. Pero alam niyo po ba na ang Panginoon wala pong pinipili. Basta ang puso po natin ay ayos at tayo po ay nananalig at nananampalataya sa Kanya, pwede hong gumawa ng napakalaki, majestic na mga bagay ang Panginoon sa ating mga buhay para maganap po
ang plano niya sa atin, higit pa po doon sa posisyon na meron ho tayo sa atin pong panahon ngayon, sa atin pong mga sitwasyon, sa ating mga kalalagayan. Kasi di ba nga minsan iisipin natin, Panginoon, bakit nandito ako sa sitwasyong ito? Pero yun pala, hindi siya aksidente kasi may pinagagawa sa iyo ang Panginoon. Sabi mo nga kanina, Dan, in preparation doon sa malaking bagay na nakalaan sa iyo mula sa Panginoon. Mhm. At pagkaisipin din natin yung purpose, ano? Kasi di ba si Esther is an orphan. Ibig sabihin, wala siyang mga magulang at inalagaan siya ni Mordecai. I don't think so na nung inalagaan ni Mordecai si Esther, na alam na kaagad niya na itong batang to magiging queen. At ang purpose niya ay magiging boses siya ng aming bansa, ng mga kababayan. Hindi gano'n no? Bilang Hindi mga niya alam. nanay, bilang mga nag-aalaga ng mga bata ngayon, kayo po na nakikinig sa amin, na nanay, na minsan inisip natin, yes, no? Alam natin na baka soon, paglaki nito, ano kaya siya, maging doktor ba siya, maging kung ano man siya. Hindi natin yon alam. Hindi natin yon hawak. Hindi natin Pero yan. yung alam natin ngayon ay, Lord, ang purpose ko, palakihin ang batang to ayon sa iyong salita, ibigyan ko siya ng magandang influence, kung ano yung mga hilig niya at kung ano yung mga talento niya ngayon, ay susuportahan, ide-develop, pag-aaralin mabuti, gagabayan, tuturuan, ididisiplina, hindi ba Ate Edna? No, Oo. na kahit na, Kaalin sabayan sa oo, kinabukasan nila ang pagdidisiplina. yes, kahit na matigas ang ulo niyan ngayon, papaano mo siya ididisiplina, hindi ba? So, Ihuhubog, no? Ihuhubog. Paano yes, siya ihuhubog? bahagi yon ng purpose po ninyo bilang mga ina, no, ng tahanan. At purpose sa trabaho din, na minsan nakala natin, no, may mga halimbawa, may mga bagong empleyado na bago nating tinitrain, bago pa sila sa departamento nyo, tapos parang ang tigas ng ulo, o kaya parang ang hirap ituwid, pero nandun siya at nandun ka din sa departamento na yon, at hindi yun aksidente. May purpose na makaka-influence ka sa kanya, at meron ding mga bagay na matututunan ka sa kanya bilang na ilagay siya ng Panginoon sa iyong departamento. So, bawat sitwasyon ng buhay natin mayroong dahilan at mayroong tinuturo ang ating Panginoon. Mayroong layunin para sa bawat isa sa atin. At nasa sa atin yun kung papaano natin titingnan, at hopefully hindi tayo ma-overwhelm ng fear, but faith, no? Yung faith, yung pananampalataya na, Lord, mapagtatagumpayan at merong purpose itong sitwasyon na to. Tsaka naalala ko lang, idagdag ko lang, na yung pala natin, yung buhay natin, lagi nating titingnan, ano yung layunin niya, bakit tayo isinilang, bakit tayo nakakilala sa Panginoon, bakit tayo ngayon nasa trabaho na yan. Kasi yun yung kaalinsabay nung atin hong katagumpayan, yung purpose natin na mula sa Panginoon. Kasi pagka hindi natin yun makita sa ating mga buhay, titingnan natin na yung mga ginagawa natin, wala lang saysay. Pero kapag nakita natin yung ginagawa natin, kahit ano pa man yan, no, makikita po natin na, ito pala yung purpose ko. Na minsan tinitingnan natin yung sarili natin na maliit, no? Sa paningin natin, maliit, tinitingnan natin na maliit yung ating mga sarili. Pero pag nakita po natin yung purpose na, ito pala yung purpose ko. Pagka hiningi natin sa Panginoon, Panginoon, ano po yung purpose ko sa panahong ito at ano ang purpose ko sa aking kalalagayan. So pag nakita po natin, kahit ano pa pong hirap ng sitwasyon, pag nakita po natin yung layunin natin na napakahalaga pala sa mata ng Panginoon, doon natin mas makikita na, Panginoon, ang buhay ko'y talagang sa'yo. No? Kasi makikita natin doon, hindi ako yung nagpaplano sa sarili ko kung ano yung gagawin ko, anong purpose ko, anong layunin ko, kundi mas makita natin na i-focus natin ang atin pong mga purposes doon po sa mga layunin na inilaan ng Panginoon para sa atin. Kasi di ba sabi nga, bago pa man tayo ipinanganak ay alam na ng Panginoon kung ano ang atin hong mga purposes sa buhay at kung ano yung atin pong mga kalalagayan, no? Pagdating ng tas malalaman natin yun na
Panginoon, ito po pala. So, patuloy nating saliksikin yung salita ng Panginoon para mas makita ho natin saan ho talaga tayo dinadala ng Panginoon para sa kanya pong napaka-espesyal na layunin. Mhm. At minsan, Ate Edna, pagka na-reveal na, no, ng Panginoon yung purpose, doon lalong, hala, Lord, kaya ko ba to? So, mas Natakot lalong na. natatakot. Kaya yung number 2 natin is courage is not the absence of fear. Na Ganda. hahakbang tayo na hindi dahil mawawala na yung fear natin. Kung hindi merong sapat na courage or tapang na ibinigay ang Panginoon sa atin para gawin natin yung ating gampanin. Diba kapag tulad ni Esther, natakot din siya. Kasi alam niya pwede siyang mamatay pagka lumapit siya sa hari. Pero pinili niya yung kumilos na may pananampalataya. Dahil nga, sinabi niya, sige, mag-pray tayo, mag-prayer and fasting para sa preparation. Prayer and fasting can be a preparation para talagang mabuo yung courage natin na humakbang. At sa totoo lang, di ba, Ate Ed, bilang mga kababaihan, mga may anak, may mga asawa, hindi nawawala yung fear sa araw-araw. Yan po ang Pero, katotohanan. oo, ang daming worry, ang daming mga what ifs nga. Pero, we walk by faith and yung courage na nanggaling sa Panginoon, yun ang nagpapalakas sa atin na, sige Lord, yung takot na meron ako, kayang-kayang ma-overcome ng courage na ibibigay mo sa akin para magawa ko yung purpose na binigay mo sa akin, diba, Ted? Alam mo, isang napansin ko lang na yung takot na pansin mo, kapag ka pumasok na yung doubt, 'di ba? Papasok rin yung takot. Magkasabay, parang magkapatid sila, no? Na dahil nagdududa ka, ang takot mararamdaman mo na ngayon. Kasi nagdududa ka na agad na, kakayanin ko ba to? 'Di ba? Nagtatanong ka na agad na, kaya ko ba to? Hindi ba nakakahiya yung gagawin ko? Hindi ba, tapos sasabihin natin minsan sa sarili natin na, ano kaya ang sasabihin nung boss na lalapitan ko, nung hari, kung sino man yung mga hari, no, quote and quote hari, no, kagaya kay Esther na. Pero napansin natin na yung pagdududa, yung doubt at saka yung takot, naaalis siya kapag ka inilatag natin na sa Panginoon, sinorender na natin. Imagine mo yan, yung sinabi mo nga kanina, talagang si Esther nag-aya siya na mananangin tayo at mangilin, mag-fast, no? Napakagandang nun, ehemplo ng kung paano po tayo gagalaw sa mga bagay na pinagdidesisyonan po natin at gagawin, no? Kasi yung halimbawa, minsan, maliit na mga desisyon, parang feeling natin, hindi natin kailangan ang Panginoon. Pero hindi po Ang sinasabi po sa atin ng Panginoon, in everything, kailangan nating ilapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat, yung lahat ng mga decisions natin. Kasi minsan, tinitignan natin na, baka hindi to kalooban ng Panginoon. Kaya doon po sa ating pong pananalangin at pagfa-fast, no, sa fasting, doon po natin mas makikita ano talaga yung direksyon at malinaw na direksyon ng Panginoon. At doon sa ating pagkilos, yung sabi mo nga po, yung paghakbang natin sa pananampalataya, yung maliliit na hakbang natin sa pananampalataya ay napakalaki pong tulong kung paano po natin mapagtatagumpayan yung mga malalaking hakbangin. Kasi napansin po natin dito kay Esther, sabi niya, kung mamamatay, ay mamamatay. Grabe, no, sa ating bang panahon ngayon, kaya pa nating sabihin yun lang. Lalo na may mga anak tayong maliliit, di ba? Parang kung may pinagagawa sa atin Panginoon. Halimbawa, kung pinapakbang tayong ng Panginoon, pwedeng sabihin natin, sige, kahit na magutom ako, magutom na, para lang sa pagsunod sa Panginoon. Pag-iisipan pa natin yun Pero dahil sa pananalangin natin, sabi nga, ang Panginoon na hindi tayo, sabi niya, the Spirit of the Lord did not give us a spirit of timidity, no? But the spirit of power, no? Yun yung meron tayo na pangako ng Panginoon na hindi nahihiya o weaknesses, kundi yung makita po natin dito yung power of God sa atin pong pananalangin at sa atin pong pagfa-fast. Minsan yung fear din natin, no, lumalabas yun sa mga insecurities natin. Na hindi, meron pa namang mas magaling. Meron pa namang iba na lang, wag na lang ako. No? So, nami-miss natin yung purpose. Nami-miss natin yung
gugrow sa atin ng Panginoon. Kasi, di ba, pagka masyado na tayong comfortable, okay na to, dito na lang. Hindi na, wala nang, hindi na open for learning. Sayang, no? Masastagnate tayo, hindi na tayo magiging blessing sa mga ibang tao. So, yung encouragement po namin sa iyo na nakikinig ngayon, na yung insecurities ay huwag mong hayaan na ma-paralyze, na ma-stagnate, na dyan ka na lang. Hindi yun yung will ng Lord. Hindi yun yung plano niya sa'yo na dyan na lang, na hanggang dyan na lang. Pwede pang lumago, pwede pang magkaroon ng mga bagong learnings, bagong adventures. And di ba nga yung, naalala ko yung nagsimula ng business niya, yung mahirap sabihin dito, pero parang bakery yun bakery. Oo. Kasi mahilig mag-bake. O diba? Sa kanyang old age, doon pa niya nagawa yung business. Diba? So, Nasa retirement age na. baka may listener tayo dyan na meron kayong pangarap noon pa. Pero hindi nyo nasimulan. Kasi nga takot kayo or na-insecure or anything. Baka ito na yung sign. Ito na yung yung mensahe ni Lord sa iyo na you can start, di ba? Pwede ka magsimula. Step out in faith. At kung ano yung kahit na nanginginig yung tuhod natin at nag-aalinlangan, pero pwedeng merong simulan, no, na ma-level up kung ano man yung gusto nating maabot ngayon. At di ba nga, number 1 natin yung purpose. So dahil nalaman mo na yung purpose, alam mo na ito yung direction ni Lord sa'yo, bibigyan ka din niya ng courage, ng tapang, na simulan yon kung ano man yung sinasabi sa'yo ng Panginoon, hindi ba? So, yan, 2 puntos na yan, Ate Edna, ngayong umaga. At habang pinag-iisip-isipan natin yan, mag-break tayo sandali. Tapos, pag-usapan natin yung point number 3, at paano natin yan i-apply, at magbabalik po ang Family Matters dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Yan lang po kayo. Ang pamilya simula pa man noon, ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay.
Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, mamuna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Kagandang awitin. Ano po? Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Tawag natin at paalala na ang pamilya ay patuloy na manalangin upang pagharian ang bawat tahanan ng ating pong Panginoon. At kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Komunidad. At ito po ang programang Family Matters. At kami po ang inyong pong mga kasama, Edna Marcelo. At ako naman Dang Estrada. Ang DXAS po ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. Kaya dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy na maihatid ang mabuting balita ni Kristo. Kaya inaanyayahan namin kayo na maging bahagi ng ating radio ministry. Iscan ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong mga donation. Mag-message po kayo sa amin para ma-acknowledge namin yan. At maraming salamat po sa inyong partnership. God bless. Yan, tandaan po natin yan. At happy listening po kay Brother Efrainiel Del Oro at sa iba pa po nating mga tagapakinig dito po sa Zamboanga, sa Basilan, sa Sulu, sa Tawi-Tawi, pati po sa iba't ibang dako ng mundo via live streaming. So yun po, patuloy po kayong makinig sa atin pa pong mga discussion pa na natitira sa oras na ito. Yes, kanina napag-usapan na natin yung una nating puntos, purpose over position. At pangalawa ay yung courage is not the absence of fear. At ngayon, yung ikatlo natin ay the power of silence breaking. Ito yung kapangyarihan ng pagsasalita. So may panahon ng pananahimik, meron ding panahon na magsasalita. Diba? May panahon na nandun tayo sa comfort zone natin, pero meron ding panahon na ibibigay sa atin ng chance ang Panginoon na i-voice out natin yung ating mga kailangan i-voice out. Pero again, yung reminder natin, hindi lang yung halaga ng sinasabi natin, kasi minsan mahalaga yung sinabi natin, pero yung manner ng pagkasabi natin, yung papaano natin sinabi at yung timing. Hindi ba? Kitang-kita natin yung husay ni Esther dun eh. Yung timing niya dun sa hari, yung timing niya sa pag-reveal nung plot against her nation. Kaya dahil dun sa gandang timing na yun at yung paraan ng pagsasabi niya, nakita, narinig yung weight nung kanyang sinasabi. So, ganun din sa atin. No? Minsan, may bawat mga babae matatapang din eh. May mga pinaglalaban talaga yan eh. Gabriela. So, may mga pinaglalaban tayong prinsipyo at meron tayong mga purpose, diba? Pagka kasi ang babae na huli niya at nalaman niya na yung purpose niya, minsan unstoppable na yan. Totoo. Pero meron ding
meron ding paraan, no? May wisdom na ibinibigay ang Panginoon para sa manner and timing kung papaano natin yan sasabihin para talagang kumbaga pa sa sa bumabaril talagang sharpshooter, matutumbok mo yung kailangan tumbukin at magkakaroon talaga ng magandang impact kung nasan ka man, sa pamilya ba yan, sa trabaho, or sa community, may madadalang blessing doon sa kung nasan ka man ngayon, di ba Ate Edna? Opo, ganun nga yung doon yung atin pong kasi pag nalaman na natin yung purpose natin and then paano tayo ganun na magkakaroon ng courage, no, yung tapang na sabihin. So magkakaroon naman tayo ng panahon kung kailan nga yung tamang panahon para po natin ibukas ang ating mga bibig, no, para doon sa purpose na talagang yung sasabihin natin nasa tamang panahon, tama yung kumbaga konektado siya doon sa nangyayari. Kasi minsan 'di ba, ang ating minsan ginagawa para lang may masabi tayo. No? So dapat pinag-iingatan din 'yon, yung mga anong sasabihin natin sa tamang panahon at yung tamang mga sasabihin. At gusto nating batiin pala, no, may mga nakikinig sa atin, si Brother B-Boy Del Rosario at saka si Hadja Norakma. So, happy listening po sa inyo mga kapatid at salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Ayan, ako at nagpapasalamat din tayo sa wisdom na binibigay ng Panginoon sa atin kapag humaharap tayo ng mga challenges, no? At yung bang yan na-mention mo Ate Edna na ang mga kababaihan ay mayroong Gabriela, mayroong tapang may may boses talaga yung mga kababaihan. At paano ba yan nakukontrol? Paano ba yan Ate Edna? Especially pagka sa mga may asawa minsan, tapos alam mo na yung direction ng husband ay hindi yon. Kasi may mga naririnig na ako na kapag ganun yung sitwasyon, talagang pinagpipray lang nila. Hindi sila nagsasalita muna. Unless hiningan sila ng suggestion ni husband. Tapos, hiningan ng suggestion, sinabi yung punto ni wife. Tapos, si husband, nakinig naman, pero talagang pinanindigan kung ano yung kanyang nasa sa isip. Tapos pumalpak. Yung suggestion ni wife. Yung suggestion ni wife yung tama pala. So, sabi nung counselor na narinig ko, so, ang kagandahan ng nakinig at nag-share lang si Mrs., wag nang sisihin. Huwag nang sisihin na, di ba? Sabi ko sa'yo ayan, yumaw na. Tapos, doon marirealize din ng husband daw na dapat pala nakinig ako sa'yo. So, di ba? So, ikaw ba, Ate Edna, naranasan mo na ba yan? Yung dalawang phases yan di ba? Kasi di ba possible na gawa mo din yung nagyaw-yaw, tapos naputo ka, tapos ginawa mo na din yung tama. Paano yung naging situation yun ni Kuya Arnold? Minsan may mga ganyan kaming sitwasyon na magkataliwas kasi syempre kanya-kanya kayo ng binibigay na leading ng Panginoon. Pero kapag mag-asawa na kayo, dapat magkaalinsabay na kayo dun sa mga bagay na kailangan ninyong patunguhan, no, na nililid sa inyo ng Panginoon. Ang napansin ko lang dyan sa aming mag-asawa, doon sa kung ano na yung nilalakaran ko ngayon na journey, ang asawa ko ang siyang unang nag-confirm sa akin. Kaya yung sa pananalangin ko, na ako pa yung hesitant kasi dahil siguro kilala ko yung sarili ko na nandun yung doubt ko tsaka yung fear na hindi ako para diyan kasi kilala ko yung personality ko. Pero sa pananalangin niya kasi siya yung binigyan ng ang tawag dito ng wisdom ng Panginoon na sabihin sa akin kung ano na yung dapat kong lakbayin. Tapos alam mo po ba na it take years din na ganun yung sitwasyon. Tapos ako kasi nasa delaying tactics. Tapos ayoko.
ayoko talaga kasi sabi ko maliliit pa yung mga anak ko, hindi pa siya hinog. So at saka yung fear ko dahil nga sa character ko, sa personality ko. Pero alam mo ba nung sinabihan ako ni Arnold na ngayon ka na humakbang, kung ano man yung hahakbangin mo na yun. Kasi ibig sabihin sa kanya settled na. Sinettle na sa kanya ng Panginoon. May peace na siya na alam niya sa sarili niya na ito na yung dapat nahakbangan ng asawa ko. Alam mo, nung time na yun, parang hindi na lang ako kumibo. Kasi nung time din na yun, kasi di ba habang nagpipray tayo, habang sumusunod tayo dun sa leading ng Lord, at nagiging bukas tayo na Panginoon, mahirap to, pero kung kailangan kong sumunod para mas makita ko yung kamay mo. So nung sinabi na sa akin ni Arnold yung ganong lakbayin, yung heart ko ready na siya. Kasi nandun na rin ako na, hindi na ako quote and quote tinatantanan noong promptings ng Holy Spirit na yun na pala talaga yun. So, yung unang nag-confirm sa akin noon, yung asawa ko. Kasi ako nga, sinasarado ko yung lakbayin na yun. Although matagal ko nang alam yun, sinasarado ko siya. Dahil nga nanay ako, yung mga anak ko, mas concerned ko sila yung pamilya. Pero salamat sa Panginoon. Kasi nung sinabi na yun sa akin ni Arnold, sabi niya, ngayon ka na umano. Ngayon na, ito na yung tamang oras kasi sabi niya napakatagal ng paulit-ulit. So siguro siya, mas ni-reaffirm niya sa akin na huwag kang matakot kasi nandito naman ako para sumuporta. Pero kasi syempre dahil magkaiba naman kami ng personality ni Arnold, matapang ako sa mga desisyon. Pero yung itong pinaka-desisyon na ito talaga yung kinatakutan ko sa lahat. Kasi ito na siguro yung sabi mo nga kanina na as you pray and fast, piniprepare ka na ng God, pero nandun pa rin yung takot mo. Pero sa paghakbang mo, may mga gagamitin siyang tao para ma-reaffirm yung tao sa paligid mo, yung mas kilala ka, yung taong alam mong nananalangin sa'yo, at yung tao na alam mo na susuportahan ka kahit anong mangyari. Di ba? Kung may struggles, kung may challenges, yung tagumpay, kasama mo siya doon. Hindi niya sasabihin sa'yo na, sinabi ko sa'yo kasi siya mismo magsasabi na kaya mo yan. Kasi nasimulan mo na. Yung journey na yun yung maganda na, lalo na sa mga may asawa, no? Kasi nung single ako, nung parehas tayo na single, iba ang yung mga pagdidesisyon ko, walang katakot-takot ako sa mga gustong ipagawa ng Panginoon. Yung tipong walang tulugan sa ministry, walang ganito, sarili mo lang kasi iniisip mo. Pero nung nagkapamilya ako, mas takot ako madalas. Nakakaano nga no, di ba? Kasi dahil kilala mo naman ako. Pero nung nagkapamilya ako, mas marami akong takot. Tsaka mas marami akong hino-hold back na mga bagay na gustong ipagawa ng Panginoon. At saka, yung right timing na sinasabi po natin, kapag ka nasa tamang panahon na siya at naplansya na siya ng Panginoon, napakadali mo nang humakbang kahit na medyo may takot ka. Yung paghakbang mo ng maliit ng paghakbang sa pananampalataya dahil alam mo na kinonfirm na at kinukonfirm patuloy ng Panginoon. Mas doon ka tatapang doon sa paghakbang mo. At pag nandoon ka na makikita mo, Panginoon, dito mo pala talaga ako dinadala kasi ito yung purpose mo at masaya ako. Masaya. Yun kasi yung success natin, hindi dahil sa monetary, marami kang pera o yung status mo sa posisyon mo sa trabaho o kung saan man ay mataas. Dito kasi mas nakita ko na bilang isang full-time housewife, grabe yung training ng Panginoon sa akin. Na paano yung character building, mga preparation pala yun. Minsan titingnan natin yun na struggle or challenge sa buhay natin, lalo na kapag nagtatrabaho ka ng mahigit 3 dekada. So pagka ganun, sabi ko, Panginoon, grabe yung preparation mo, talagang yung i-humble ka ng God. Si Esther kasi yung nakita natin dito, yung humility, irena siya pero nagpakababa siya sa harapan ng Panginoon. Lumuhod siya, nanalangin siya, nag-fast siya, no? Talagang nag-ayuno siya para makita niya na, Panginoon, tama ba yung sinasabi nung nagpalaki sa akin si Mordecai? Tama ba na ito na yung tawag ko? So si Arnold parang ganon, si Mordecai, na ito na yon, tamang panahon, umano ka na. Pinush niya na ako talaga nung doon sa ano ko na yon, sa journey ko na yon. At salamat sa Panginoon kasi mas ngayon grabe yung saya ko, hindi na ako dati kasi syempre pag nagtatrabaho ka, titingnan mo yung position mo. Ngayon hindi na. Kasi yung mas tinitingnan ko, Panginoon, ito yung purpose mo, kahit saan mo ako dalhin, kahit ano pang lugar yan, kahit na marami pang ganito yan, kahit na maraming ano pa yan. So yun yung nakakatawa. Tapos eventually nitong malaki na yung mga anak ko, mas nakita ko na talagang
yung tamang timing na sinabi sa akin ni Arnold, alam mo ba ngayon, kaalinsabay na nun, yung encouragement sa akin ng mga anak. At sila pa yung nagsabi sa akin, Mama, ganito ka na. So, alam mo, nakakatuwa kasi hindi lang yung asawa mo magko-confirm, pati yung mga anak mo sa nakikita nila sa ginagawa sa iyo ng Panginoon at sa ginagawa mo sa pagsunod sa Panginoon, makikita natin na, Panginoon, salamat dahil humakbang ako. Tapos salamat Panginoon kasi may bibig, no, na nagsalita para doon sa para mas ma-confirm sa iyo na yun talaga yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Bilang pamilya, napakahalaga kasi no, na iisa kayo ng yung direksyon mula sa head of the family pababa sa iyo hanggang doon sa mga anak mo. So sa akin yun yung ano ko na maaring madalas tahimik ako sa mga nangyayari, pero tama yung sinabi mo kanina, Dan. Yung timing kung paano mo ibubuka yung bibig mo para maging vessel ka doon sa mga tamang panahon, sa mga tamang tao na binibigay sa'yo ng Panginoon para maranasan yung freedom ng mga taong nasa paligid mo. Kasi ito, di ba, nung time nila, so sa panahon natin ngayon, mas maranasan natin na, Panginoon, bakit mo ako binibigyan ng courage na hindi naman ako ganun kagaling magsalita eh. Di ba? Halimbawa, nandito ako, hindi, actually, takot ko nung in-invite mo ko dati, parang, Panginoon, hindi ko kaya to. Medyo matigas yung dila ko sa ibang mga ganito, mga ganyan. Pero, napansin ko lang na, pagka ang Panginoon tinawag ka na, hindi na ano sa Kanya yun, mai-improve ka na lang, i-improve mo yung sarili mo, tutulungan ka ng Panginoon ma-improve, tutulungan ka ng mga tao sa paligid mo na ma-improve ka. Kasi, kailangan na nating sabihin yung katotohanan, lalo na sa mga panahon ngayon, no, na ito kasi ginagawa natin dito sa radyo, talagang grabe yung yung impact na dinadala at dadalhin natin sa ating mga kababayan dahil sa radyo. Kaya praise God talaga no, na Panginoon, salamat kasi natutunan kong sumunod. At Panginoon, salamat kasi binuksan mo yung bibig ko sa mga tamang pagkakataon na kailangan siya ng mga tao sa paligid ko. Although minsan, syempre, hindi naman tayo perpektong tao. May mga nasasabi rin tayong hindi maganda. Pero salamat po sa biyaya ng Panginoon na we can do what God has prepared for us for a purpose. Dahil mahal natin siya, dahil minahal tayo ng Panginoon ng una pa, nagmamahal na tayo ngayon sa ibang tao, no? Para mas makita nila na ito yung ito yung pagmamahal na hindi tayo iiwanan. Ito yung pagmamahal na magbibigay sa atin ng tapang. Ito yung pagmamahal na magbibigay sa atin ng pag-asa. Ito ang pagmamahal na angkla natin para sa pagpapatuloy natin sa Panginoon doon sa purpose na inilatag niya sa atin pong mga buhay. So, nag-testify na ako. Oo, sa ano ba yan, Ate Edna, tungkol sa work mo ba yan before, without kahit hindi ma-mention yung company, basta yung, para hindi vague sa mga listeners natin na, at anong klaseng decision yan na ginawa mo? Nang nag-aral ako sa Bible School na after ko nang mag-work sa, di ba, sa United Bible Societies, dito na ako nag-invest na. Sinabi ni Arnold, mag-aral ka na. Yun, so ibig sabihin parang 2 years na ako na nag-aaral sa Bible School. So, nagagamit ko siya sa paglilid ng mga life groups and mga outreaches. Oo, so ibig sabihin, ito yung something na akala mo hindi mo kayang gawin. Pero dahil sa encouragement ng parang Mordecai, no, sa buhay mo. Parang ganun din kay Esther, na maging sensitive tayo doon sa mga Mordecai, no, sa buhay natin. Pwedeng friend yan, pwedeng yan asawa, kung may asawa na po kayo, magulang. Nun, kasi for Esther, yung kanyang adopted father na si Mordecai, yung nag-push sa kanya. Kasi nakita ni Mordecai yung bigger picture dun sa purpose ni Esther. Kaya po sa mga listener natin, napakahalaga yung maganda yung relationship sa magulang. Lalo na yung alam natin na yung magulang natin merong relationship sa Panginoon. Kasi for sure pinagpipray po nila kayo, no? Yung mga anak na nakikinig sa atin, na napakahalaga yung wisdom na nanggagaling sa ating mga magulang, lalo na kung sila ay nakikinig sa Panginoon, diba? Yung wisdom na nanggagaling sa kanila. So, yun, bahagi ng ating pagkakaroon ng courage ay yung mga tao na ibinibigay ng Panginoon sa atin para magawa natin yung purpose na ibinigay ng Panginoon. So ngayon, ano ba yung
bilang call to action natin, isang bagay lang na pwede nating tandaan at i-apply ngayon. Ano ba yung opportunity na ibinibigay sa iyo ng Panginoon ngayon at gagamitin niya yung boses mo para makatulong. Especially ngayong buwan na to. Bakit? Kasi ngayon ay National Women's Month. No? Dito sa Pilipinas, we celebrate it. We empower. We pray that God will really empower women na magkaroon ng maging magandang influence. Una, sa ating mga pamilya, kung saan man kayo nagtatrabaho, sa inyong community, at sa ating bansa. Sabi nga nila, a strong nation, ibig sabihin, merong strong family. Diba? Kaya nga merong family matters eh. Kasi gusto nating palakasin, kasama nyo kami sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino dahil alam natin na bawat bata na pinalaki ng maayos ng kanilang mga magulang ay magiging pagpapala sa community. Diba? So, bahagi ng community na doon yung simbahan, yung eskwelahan, diba? So, magkakaugnay, magkakarugtong lahat yan. At bilang mga kababaihan, kaya merong Family Matters na Women Edition, itong #Tuesday natin is gusto natin na ma-encourage ang bawat isa na merong purpose ang Panginoon sa ating mga buhay at hindi yun simple lang. No? Mayroong espesyal na purpose si Lord. Kaya po yung panalangin namin para sa bawat isa ay matagpuan yun. Bilang Ate Ed, mag-pray na tayo. Let's pray at tayo panahan natin ating mga tagapakinig ngayon. Let's pray. Panginoong Diyos, nagpupuri kami. Amen. Nagpapasalamat. Yes, Lord, bawat babae na nakikinig ngayon, bawat isa sa amin na nagre-represent ng kani-kaniya naming mga pamilya. Lord, we surrender to you our fears. We surrender to you our plans. We surrender to you our decisions. Lord, we surrender to you yung aming mga buhay, ang aming mga pamilya, yung mga anak, mga ina, magulang, mga lolo at lola namin. Panginoon, salamat dahil mahal mo ang bawat isa sa amin at yung layunin mo, yung purpose mo ay napakaganda. Kaya Lord, tulungan mo kami na maunawaan yon at humakbang kami ng may pananampalataya na magagawa namin kung ano man ang mga purpose mo sa aming mga buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, ang aming mga pamilya, maghari ka sa bawat pamilya, maghari ka sa aming pamilya, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa ating mga sumubaybay at nakinig sa atin. Hanggang sa muling Tuesday, magkita-kita tayo dito. Pero syempre, araw-araw napapakinggan ang Family Matters, Lunes hanggang Sabado, 9:30 ng umaga, dito sa DXAS. Salamat sa ating technician, Rolando Alfonso. Abangan po ang susunod na programang Radyo Singkaman, kasama si Uto Mubin. Ako po si Dang Estrada. At ako naman po si Edna Marcelo. God bless po. Ang Family Matters po ay kasama niyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Naku, lobat na naman tong cellphone ko. Charge ko na nga muna para makapag-reply na ako kay Crush. Ang dami ko na ng mga assignments. Mauubusan na ng battery tong laptop ko eh. May charge na nga muna.